Magandang araw po sa inyong lahat. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Naway malusog po kayo. At tagal na po tayong hindi nagkikita. Tagal na po tayo nag-online worship service. Kumakalat pa rin po ang COVID-19. May bagong variant pa nga po. At talamak pa rin po yung kawalan ng hustisya sa ating bansa. Matagal na rin po tayong nananalangin patungkol sa mga ito. Pati na rin po yung mga personal na alalahanin. Minsan po nakakapanghina kapag parang ang tagal-tagal mo nang nananalangin, ngunit wala pang kasagutan. Sa mga pagkakataon pong ito, ako po, ang nangyayari po sa akin ay dumedepende po ako sa sarili kong kakayanan upang mahanap ko yung kasagutan o makamit po yung aking mga ninanais. Ngunit sa mga pagkakataong ito, masasaktan lamang ako, ma-frustrate, maiinis sa sarili ko, at ma-realize ko na ay, ang yabang ko pala. Kinalimutan ko ang katapatan ng Diyos at kinalimutan ko ang isa sa mga pangako niya, yung life verse ko po. Sa 1 Peter 5:7. Cast all your cares on Him because He cares for you. Kaya samahan ninyo po ako na alalahanin ang awit 105 na sinasabing, napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya'y walang hanggan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Manalangin po muna tayo. Panginoon, maraming salamat nga po sa pagpapaalala sa amin sa inyong pag-ibig at katapatan. Kayo po ang Diyos na dakila at makapangyarihan. At naway yun nga po ang alalahanin namin na araw-araw, na kayo po ay nararapat lamang namin purihin. Salamat po, Panginoon. Samahan niyo po kami. In Jesus' name, Amen. Araw-araw, tapat, mabuti at dakila ang ating Panginoon. Kaya nararapat lamang na purihin natin siya araw-araw. Umawit po tayo. Sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa ang diriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Kay sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang buhay ko. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magandang araw po sa inyo. Ako po ay na-expose sa missions
during my college days. Sinasama ako ng simbahan sa isang local medical missions. Tapos na-expose din ako sa YWAM. Pagkatapos nga nung aking pag-aaral sa kolehiyo, isinama naman ako sa Mindanao, serving the Bogobos and Monobos. At pagkatapos noon, na-expose ako nag-volunteer ako sa Red Cross. At doon nga napunta ako sa mga AITAS. At pagkatapos nag-join ako sa isang missions serving the AITAS. At doon ko nakilala si Doti sa Tarlac. Tapos noon bumaba ako and looking for opportunity na makapag-work. And during my working as a language teacher para sa mga misyonero dito sa Pilipinas, ako ay parang nag-i-struggle, parang may tawag sa akin ng Panginoon. At habang ako ay nagtatrabaho, patuloy yung aking struggle na alam kong may tawag ang Diyos sa puso ko. Kaya ako ay nagtanong sa isang kaibigan, ano ang mangyayari sa akin kung hindi ko susundin ang Diyos sa kanyang panawagan. Ang sabi niya sa akin, magiging successful ka bilang nurse, pero hindi ka magiging masaya. At yun nga, tiningnan ko yung aking mga kapatid na lalaki, sila'y nasa abroad at maayos ang buhay. At nabanggit ko sa sarili ko na parang ayokong maging ganon ang buhay ko. Kaya sinurrender ko ang buhay ko sa Panginoon. At yun nga, na ako ay nag-volunteer sa Quiapo sa mga Muslim bilang isang nurse muna. At hanggang ngayon, ako ay nagpapatuloy bilang isang manggagawa sa Muslim ng dating nasa Quiapo, ngayon po ay nasa Maharlika, Taguig na. Papuri po sa Diyos at pasasalamat sa kanyang kabutihan sa amin. Ako naman po ay nagkaroon ng awareness sa pagmimisyon bago pa ako mag-college. Sa pakikinig ko po sa DCAS, Katutubong Hiyas, naramdaman ko po ang tawag ng Panginoon sa akin. Kaya bago po ako mag-enroll sa college, tumawag na ako sa New Tribes Mission kung pwede mag-enroll sa New Tribes School of Mission. Pero sinabihan po ako nung nakasagot na bakit hindi ka muna mag-college at hintayin mo ang confirmation ng tawag ng Panginoon sa iyo. So, nag-enroll po ako sa college sa kursong dentistry hanggang sa matapos ko po. At habang maghihintay po ako ng result ng board exam ko, patuloy po ako na sumasama sa mga medical dental mission sa FEBC. Kung meron po mga invitation sa ibang mga organization, sumasama po ako while still waiting for the confirmation nga ng tawag ng Panginoon sa akin. Tapos nag-clinic po ako, private practice, maganda naman po ang practice. Pero every time po na may tawag sa telepono para sa volunteer na medical dental mission, hindi ko po ito matanggihan. Hanggang sa dumating yung time na pumutok po ang Pinatubo, nagkaroon po ako ng invitasyon para sumama sa isang team sa Tarlac sa Pinatubo. Ay nag-decision po ako na iwan muna yung aking clinic para mag full time doon for ilang weeks. Umabot po ito ng months at doon na kilala ko po si Chris. Tapos po noon, bumaba po ako sa Manila para pagpatuloy yung clinic. Si Chris naman po ay habang naghihintay ng board exam, nagtatrabaho po siya bilang language helper at doon po nagkaroon ng opening sa aming church o sa church natin.
ng work para sa Muslim sa Quiapo, at doon po kami dalawa ni Chris nag-volunteer until such time na malipat po yung mga Muslim sa Quiapo sa Maharlika. Sumama pa rin po kami. Doon po unti-unti na-confirm namin ang tawag ng Panginoon sa aming dalawa para patuloy na maglingkod mula noon po hanggang ngayon, na naglilingkod at nagtitiwala, nagpapasalamat sa katapatan ng Panginoon sa aming pagsunod sa Kanya sa tawag ng pagmimisyon. Maraming salamat. Salamat po sa partnership. Salamat din po sa prayers. Salamat po. Maraming salamat po. Magandang umaga sa ating lahat. Happy Mission Month. Aking patotoo po ay bago ako tinawag ni Lord sa mission, ako ay isang chemical engineer. Masaya naman ako sa trabaho ko. Ang aming research ay palagi sa boundary ng pag-iingat sa kalikasan at sa chemistry. Gumawa kami ng plastic bag gawa sa potato starch na dissolvable. Gumamit din kami ng flax fibers instead of glass fibers sa mga big parts ng truck. Lagi ang mga fields namin sa work ko dati. At the same time, youth leader din ako sa church. At may kabataan doon na interesado pumunta sa youth mission events. Pero wala siyang kasama. Kaya sinabi ko, sige, samahan kita. To make a long story short, ako din ang tinawag ni Lord noon. Pero siya din, naglingkod siya ng 8 years sa Peru. Ako naman, 16 years na dito sa Pilipinas. Nag-aaral ako ng part-time sa Bible School habang nagtatrabaho ako. At hinanda ko na ang sarili ko para sa full-time ministry. Dinala ako ng Panginoon sa Pilipinas. Ang puso ko talaga sa ministry is para i-encourage at magbibigay ng training sa mga manggagawa ng Diyos para makapaglingkod sila ng mabuti at ma-equip talaga sila sa ministry na ginagawa nila kahit hindi sila nakapag-aral sa formal na Bible School. Ang ina-enjoy ko talaga at nagbibigay kalakasan sa akin kung nakikita ko yung mata sa estudyante ko na nakuha nila yung tinuro ko sa kanila. Naintindihan nila yung point ko. Ready na sila para i-apply yung natutunan nila. Ang isang magandang example po, nung nagturo ako sa Bicol ng preaching. So, pinag-preach ko po silang lahat ng estudyante. Pero sabi ko, mag-start kayo sa introduction, tapos mag-start na kayo sa sermon, pero after 5 minutes, itatigil ko na kayo. Tapos mag-reflect lang tayo kung paano kayo nakatayo, nagsalita, yung mga ganong parts lang muna. Yung isang estudyante, takot na takot, ayaw talaga tumayo. Sabi niya, ma'am, excuse na lang. Pero sabi ko, sige, try mo. Tapos, wala pa siyang 1 minuto. Basang-basa na yung buong blouse niya sa takot niya, sa fear niya. Sabi niya, ma'am, baba na ako. Sabi ko, sige, tuloy mo pa. So, tinuloy naman niya. Tapos, sa debrief namin kung paano yung experience niya, sabi niya, ang hirap, pero ang saya naman mag-share ng salita ng Diyos. Yun yung mga nagbibigay ng kalakasan sa akin. Ngayon, sa langham preaching, enjoy ko to bring people ng iba't ibang denominasyon na magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So, may kasama doon APCOP, may mga taga-OMF, pero mayroon din mga Pentecostals. Kaya minsan iba naman talaga ang teolohiya namin. Pero sa pagbabasa ng Biblia, pwede namin gawin sabay at pwedeng magbigay ng iba't ibang insights ang bawat denominasyon na meron tayo dito sa Pilipinas. Hindi sila kaaway kahit iba lang yung church nila sa malapit. Sila ay kapwang Kristiyano at pwede magtulong-tulong, mag-encourage sa isa't isa. So yun din ang isang prayer request ko na yun ang mangyayari sa marami sa kanila. Makahanap din sila ng kamanggagawa na pwede mag-encourage sa kanila. Ang Bible verse na nagbibigay tibay sa akin palagi is talaga ang 2 Timoteo 2:2. Ituro mo rin sa mga mapagkatiwalaang tao
na makakapagturo rin sa iba ang aral na narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi. Yun talaga ang pinakatawag ni God sa akin, na yun ang pwede kong gawin dito sa Pilipinas. Unang-una sa APCO, pero pwede rin sa ibang mga denominasyon. Hanggang dito lang muna ang aking balita sa umaga na ito. Pagpalain kayong lahat ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, lumalapit po kami sa inyo bilang isang iglesia, patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat, itinataas ang iyong pangalan. Sa aming paglapit, humihingi po kami ng kapatawaran sa mga kasalanan pong nagagawa namin, sa isip, sa salita, at sa gawa. Salamat Panginoon Diyos sa patuloy mong pag-unawa at pagpapatawad sa amin. Sa oras na ito, tinataas po namin ang aming iglesia, ang aming mga church leaders, patuloy mo silang gabayan, ingatan, patnubayan. Ang aming mga preachers, tulungan niyo po sila sa paghimayan ng iyong salita, gabayan, ingatan, sa kanilang pag-aaral. Patuloy din namin tinataas, Panginoon Diyos, ang mga worship leaders at sa kanilang pangunguna sa mga gawain tuwing linggo, kay Janina at Joanna sa pag-aayos po ng pag-edit po sa recording. Patuloy din namin tinataas, Panginoon Diyos, sa mga nagaganap na Bible study at mga DJs sa mga aming iglesia. Tulungan niyo, Panginoon, mga leaders ng ito. Lord, tinataas din namin sa inyo ang iglesia sa Carissa. Patuloy niyong gabayan, patnubayan si Helson, si Flores sa pangunguna dito. Ingatan niyo po sila, kanilang pamilya, pati mga leaders po doon. Pati na rin po sa Batasan, pag-iingat po kila Bong at Jenny sa pangunguna nito kasama si Mara at saka si Norma. Salamat po sa kanilang mga buhay. Tulungan niyo po, Panginoon Diyos, kami bilang isang iglesia na ipahayag ang iyong ebanghelyo. Kami po'y kabahagi sa Great Commission na Panginoon, humayo, maging focus para sa iglesia. Ang aming pamumuhay bilang sin at ilaw. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Sa oras na ito, Panginoon Diyos, itinataas po namin ang aming missionary na sinusuportahan, si Chris Endote. Salamat po na natapos na ang training sa EOSEC, ang Eliminate on Online Sexual Exploitation of Children. Panginoon, papasalamat din kami sa mga buhay ng sa mother class, kabilang ng mga sa kabilang ng pagsubok na nais niya, mga nanay na magkaroon din ng pagtitipon hindi lang tuwing Sabado. Salamat din sa mga 18 ALS learner nitong school year na natapos na. Salamat po sa kanilang mga buhay. Panginoon, patuloy niyo patnubayan sila at gabayan. Salamat din sa mga kagustuhan ng Muslim born again na mag-aral ng salita ng Diyos. Pinag-aaralan nila ang paksa ng Abraham sa kwento ng Biblia kasama ang aralin ng mga bata sa tutorial class. Salamat, Panginoon Diyos, natapos na rin ang unang taon ni Lem sa nursing at siya ay nagsasummer ngayon. Patuloy mo siyang tulungan, gabayan at ingatan. Natapos na rin ang pag-aaral ni Katrina. Gabayan niyo rin po siya, patnubayan. Susunod po niya mga hakbang sa buhay. Simula na rin po ang klase ni Doris sa mga bata sa Thailand. Gabayan niyo po siya, Panginoon Diyos. Lord, tulungan niyong matuto mga kabataan na maituro rin po nila ang mga natutunan nila sa mga kanilang mga kasamahan at ang kahalagahan po nila sa mata ng Diyos. Si Shirley at si Salma na believers ay nagawa ng lab test, ay kailangan po nila ng gabay, Panginoon Diyos.
Si Monera din na believer ay makarecover sa effect ng second dose ng vaccine. Ang pamilya po ni ANG na isang believer din ay tulungan niyo sila patnubayan dahil sila po ay isinumbong ng kapitbahay na umaaten po sa gawain at pinagbabawalan po sila, Panginoon Diyos, ng kanilang pamilya. Guide them and help them, Lord God. Si nanay ni ANG ay isang seeker din, kasama sa mother's class at ALS. Naguguluhan din po sila, Panginoon, at tulungan po sila dahil sa gawain sa center. Sa kabilang hadlang, magpatuloy sila at lumago sa kanilang pananampalataya. Patuloy din naman tinataas si Nanay Aya, isang seeker, nakasama sa mother class, may 6 na anak. Nakakulong po ang kanyang asawa dahil sa droga noong September. Sila po ay umuwi na sa Davao at sinabihan po ng DSW na walang kakayanan sa pangangalagan ng kanyang mga anak. Tulungan niyo po si Aya patnubayan, Panginoon Diyos. Samahan po siya na kayanin niya po, Panginoon Diyos, na itaguyod ang kanyang mga anak. Salamat po ng marami, Panginoon Diyos. Tinatas din po namin sa inyo ngayon si Hilda na matapos ang lagham preaching na training itong June. Salamat po, Panginoon Diyos, kung paano niyo sinamahan siya at ang mga nag-aral. Mag-uumpisa na rin po ang unang preaching club na, Panginoon, maging maayos po lahat ito. Patuloy din po namin itinataas ang mimit niya sa director ng mission sa ATS sa partnership at sa paghahanda rin ng syllabus para sa isang kurso sa ATS at ang T na maging bagong elective ng kurso sa ATS. Magkaroon po ng lugar para sa pagsusulat ng manual na gagamitin sa pagtuturo ng langham preaching. May 8 manunulat. Kaligtasan din ng grupo mula sa COVID-19. Tulungan niyo rin po si Hilda na makarecover sa kanyang asthma attack na hindi po mangyari muli. Dahil po ito sa pagbuga ng sulfur mula sa Taal Volcano. Mabuting kalusugan at proteksyon mula sa COVID-19 dahil na-expose po siya sa 2 beses ng 2 beses. Ingatan niyo po si Hilda, Panginoon Diyos. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Tinataas po namin ang aming bansa. Tulungan niyo po ang aming presidente hanggang sa kababayan na naglilingkod sa iyo sa barangay. Nawa maging maayos po, Panginoon, ang pamamalakad. Isipin nila palagi ang kapakanan ng aming mga kababayan. Sa Department of Health din po, Panginoon Diyos, itinataas po namin mga gawain ng mga doktor, mga nurses sa pagbabakuna. Ingatan niyo po sila, Panginoon Diyos. Nawa, Panginoon Diyos, unahin ang kapakanan ng aming mga kababayan, hindi po ang mga pamamumulitiko. Proteksyonan niyo po kami sa mga kalamidad, sa pagsakop din po ng China sa mga isla dito sa aming bansa. Tulungan niyo kami, Panginoon Diyos. Salamat sa pagkikinig sa aming mga panalangin. Lord, sa mundo, patuloy namin tinataas ang Myanmar. Pag-iingat po sa mga tao doon na maging stable po ang political situation. Ingatan mo po sila doon, Panginoon Diyos. Sa Thailand, India at sa Indonesia, Panginoon, ingatan niyo po dahil lumalaganap po ang COVID-19. Pag-iingat po sa kanila. At sa flooding po sa Europa, marami pong nasawi dito.
ingatan niyo po sila doon, bantayan. I-provide po, Panginoon Diyos, anong pong mga pangangailangan nila. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa pakikinig sa aming mga panalangin at pagsagot po nito. Ito po ang dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang papuri at pagsamba ay sa Diyos lamang at naway ang ating buhay ay siya ring maging handog natin sa Kanya. Awitin po natin to bilang isang panalangin. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging tapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaliit ka at sa'yo ay bumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging tapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaliit ka at sa'yo ay bumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging tapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaliit ka at sa'yo ay bumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magandang umaga po sa inyong lahat. Panghuling linggo po ngayon na ating celebration ng mission work. Makikita po natin ngayong araw na ito na noon pa mang kapanahunan ng Israelites, nang sila ay pinalaya ng Diyos mula sa pagkakaalipin sa Ehipto, ay nais na ng Diyos na ang bawat mananampalataya ay maging kabahagi sa kanyang gawain ng pagliligtas. Ang verses na atin pong titingnan ngayong araw na ito ay galing sa aklat ng Exodo. Basahin po natin. NIV na version, Exodus 19 verses 5 to 6. Now if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possession. Although the whole earth is mine, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation.
titingnan po natin ang mga talatang ito sa salamin ng missions. Israel's commission for missions. Manalangin po muna tayo. Salamat Panginoon sa araw po na ito, sa amin pong pagsasama-sama upang makapanambahan sa iyo. Though hiwa-hiwalay kami in spirit, we are together. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi lang po makita, maunawaan ang iyong nais para sa amin, kundi magkaroon din kami ng resolve, ng pagpapasya na sundin ka, Panginoon. Salamat po. In Jesus' name. Amen. Ang sabi po sa verse 5 ng chapter 19, "Now, if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possession." Ano po kaya ang ibig sabihin ng Panginoon dito sa mga salitang ito? Lalo na yun pong aspeto na that the Israelites will be to him his treasured possession. Sasagutin po natin ang dalawang tanong upang mas maunawaan po natin ang pag-commission ng Panginoon sa Israel for missions dito sa Exodus 19 verses 5 to 6. Ang unang katanungan na titingnan po natin, what does it mean to be God's treasured possession? At ang ikalawa, how do we fully experience being God's treasured possession? Ang aklat po ng Exodus ay naglalaman ng kwento ng pagliligtas. Specifically, ang kwento ng Israelites ng ang kanilang dalangin kay Yahweh na nangihingi ng kaligtasan mula sa pagkaalipin ay dininig niya. Ito pong aklat ng Exodus ay nahahati sa tatlong bahagi. Ang chapters 1 to 18 ay nagpapakita nung redemption ng Panginoon sa Israel from their bondage in Egypt. Chapters 19 to 24, minsan po ay tinatawag ito na the Book of the Covenant dahil ito yung bahagi na kung saan ibinigay ng Panginoon sa Israel ang mga alituntunin, ang mga batas sa Mount Sinai. Chapters 25 to 40 ay ito po yung paghahanda ng Diyos sa Israel para sa kanyang banal na presensya. Binigyan niya ng instructions ang Israel para sa kanyang tabernacle at para po sa priesthood ng mga Israelites. Ang Israelites ay pinalaya ng Diyos sa Ehipto upang makapanambahan sila sa Kanya. Ang sabi po ng verse 1 ng Exodus 19, "On the first day of the third month, after the Israelites left Egypt, on that very day, they came to the desert of Sinai." At sa verse 4, sabi po, "You yourselves have seen what I did to Egypt, and how I carried you on eagle's wings, and brought you to myself." Ang verses 5 to 6 ay naka-address po sa grupo ng mga tao na nakatanggap na ng God's saving grace. Sa verse 4, ipinapaalala po ng Diyos sa Israelites ang kanilang redemption mula sa pagkaalipin sa Ehipto. He was reminding the Israelites that He is the Almighty. He was reminding them that they have been recipients of His great grace. Ang verses 5 to 6 ay hindi patungkol sa kaligtasan ng Israelites dahil naligtas na sila mula sa tanikala ng pagkaalipin. Ang verses 5 to 6 ay pagbibigay ng pribilehyo ng Diyos sa Israelites na sila ay maging kabahagi sa gawain niya ng pagliligtas ng mga tao. Ang Exodus 19 ay nangyari may 2 buwan na mula nang ang Israelites ay palayain ng Diyos mula sa pagkaalipin. Dumating sila sa paanan ng Mount Sinai na minsan ay tinatawag din na Mount Horeb, ang bundok kung saan ibinigay ng Diyos sa Israelites ang 10 utos. Ulitin po natin ang Exodus 19 verses 5 to 6 sa NIV version.
Now if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possession. Although the whole earth is mine, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation. Ang sabi po ng Diyos, out of all nations, you will be my treasured possession. Well, what does it mean to be God's treasured possession? Well, ang Israelites ay mga dating alipin. Pero sa verse 5 ay binibigyan ng Diyos ng bagong identity ang Israelites, from slaves to a treasured possession. Sa verse 9 ay ginamit din ng Diyos ang mga katagang out of all nations and the whole earth is mine. Sa pagdeklarang ang Israelites ay kanyang ituturing na treasured possession. Here, God is declaring that He has authority on all nations, but Israel as a nation will be His treasured possession. He emphasized His ownership and authority over all things when He says, "The whole earth is mine, but Israel as a nation will be His treasured possession." Ano ang ibig sabihin ng Diyos nang tawagin niya ang Israel na kanyang treasured possession? Ang Israel ay ituturing niyang bayang hirang dahil ipinagkakaloob niya sa Israel ang pribilehyo na maging kingdom of priests at kanya silang tinawag na maging katulad niya na banal. Ang lahat ng mamamayan ng Israel ay kasama sa kingdom of priests. Bakit pribilehyo para sa Israel na maging kingdom of priests? Walang pinakamahalagang pribilehyo ng isang pari ay ang direct, intimate access sa Diyos. Sa mga boss, halimbawa sa mga malalaking kumpanya o sa mga opisyal ng ating bansa, kung mayroon tayong gustong sabihin o idulog sa kanila, ay hindi natin basta lang maipaparating ang ating gustong sabihin sa kanila. At best siguro, kailangang mayroon pa muna tayong appointment. Sa iba, hindi lamang appointment, kundi may magi-screen din sa ating gustong idulog. At maaaring hindi tayo makakuha ng appointment, either dahil puno ang schedule ng gusto nating makausap, o minarapat ng mga nag-i-screen na hindi karapat-dapat ang ating idudulog para magkaroon ng appointment sa boss o sa opisyal na gusto nating lapitan. Meron din naman na nakakakuha ng appointment, nagpunta ng maaga, naghintay, pero lumampas na ang oras ay sasabihin ay sorry, hindi kanya mahaharap. Ang kingdom of priest, sa ibang translation ay royal priesthood or priest in the services of the king. Ang pribilehyo ay lalong napapatingkad dahil ang Israelites ay binibigyan ng direct, intimate access sa Almighty, sa Creator of everything. At ito ay hindi lang direct access, kung hindi nga pagkakaroon ng intimate relationship sa Almighty, sa Creator of everything. Intimate relationship. Ang ibig sabihin, pwede mong ibahagi sa Kanya ang lahat ng nararamdaman mo. Pwede mong ibuhos sa Kanya ang lahat ng bigat ng pakiramdam mo. Mga bagay na nagagawa mo sa mga matatalik na kaibigan mo. Higit sa lahat ay maaari mong hingin ang Kanyang payo. At dahil sa intimate relationship, ikaw ay Kanya ring itatama kung may pagkakamali. Ang mga naglilingkod sa mga hari na nasa Kanyang presensya mismo ay piling-pili at nag-undergo ng training. Katulad nila Daniel, Shadrach, Meshach at Abednego nang sila ay pinaglingkod sa hari ng Babylon. Ngunit ang pribilehyo ng pagiging royal priest sa verses 5 and 6 ng Exodus
chapter 19 ay ibinibigay ng Diyos sa buong Israel. Malamang po ay marami sa atin ang mga may hinahangaang tao. Pwedeng artista, pwedeng sports person, o kaya ay politiko. Kung mabigyan ka ng pribilehyo na ikaw ay pwedeng dumiretso sa taong hinahangaan mo, kahit na anong oras, kahit na anong panahon, at ikaw ay maaaring makipagkwentuhan sa kanya at hingan siya ng tulong, o hindi ba ito ay ituturing mong napakalaking pribilehyo? Bilang bayan ng mga pari ng Diyos, ang Israel ay may pribilehyo na ilapit sa Diyos ang ibang tao, ang ibang bansa. Ito ang binibigyang diin ng Diyos nang sabihin niya sa Israelites na sila ay kanyang itinangi sa lahat ng kanyang mga bansa, maski na ang lahat ng bansa ay under His authority, maski na ang lahat ay nilikha niya. Sa Jeremiah 29:7, kausap ng Diyos ang mga na-exile na mga Israelites sa Babylon. Ang wika niya sa pamamagitan ni Propetang Jeremiah, "Work for the good of the cities where I have made you go as prisoners. Pray to me on their behalf, because if they are prosperous, you will be prosperous too." Maski na ang Israelites ay naka-exile sa ibang lugar, hindi nabago ang kanilang identity bilang mga pari ng Diyos. They were still a priestly nation called to intercede for the nations. Bahagi ng gawain ng isang pari ay ang ipaalam sa mga tao kung sino lamang ang dapat na sambahin, ano ang tamang pagsamba at ang tamang pamumuhay. Bahagi ng gawain ng Israel bilang isang kingdom of priests ay ituro ang salita ng Diyos. Ito ay isang malaking pribilehyo. Ang sabi po sa Deuteronomy chapter 6, verses 6 to 9, "These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the door frames of your houses and on your gates. Impress them on your children." Pribilehyo ng isang pari na ituro, ipasa ang salita ng Diyos sa susunod na henerasyon. Sa aklat po ng Joshua, sa chapter 4, ito po yung tatawid o nakatawid na ng ilog Jordan ang mga Israelites. Nabasahin po natin ang chapter 4, verses 1 to 3. Nang makatawid na sa ilog Jordan ang buong sambayanan, sinabi ni Yahweh kay Joshua, "Pumili ka ng 12 lalaki, isa sa bawat lipi. Pakuhanin mo sila ng tigi-isang bato sa gitna ng Jordan, sa mismong kinatayuan ng mga pari. Ipadala mo sa kanila ang mga bato at ilagay sa pagkakampuhan ninyo ngayong gabi." Tarun tayo sa verse 20. At this time basahin natin sa NIV. "And Joshua set up at Gilgal the 12 stones they had taken out of the Jordan. He said to the Israelites, 'In the future, when your descendants ask their parents, what do these stones mean? Tell them, Israel crossed the Jordan on dry ground. For the Lord your God dried up the Jordan before you,
until you had crossed over. The Lord your God did to the Jordan what he had done to the Red Sea, when he dried it up before us until we had crossed over. He did this so that all the peoples of the earth might know that the hand of the Lord is powerful, so that you might always fear the Lord your God. Ang Israelites ay gumagawa ng monuments upang una, ipaalala sa kanilang mga sarili kung ano ang ginawa ng Diyos para sa kanila. Pangalawa, upang ipaalam sa next generation kung ano ang mga ginawa ng Diyos para sa kanila. At ang ikatlo, upang ipaalam sa buong mundo kung sino ang Diyos at ano ang ginawa ng Diyos para sa Israelites na pwede ring gawin ng Diyos para sa iba. Bahagi po ng pagiging treasured possession ng Diyos, ang Israelites ay ang pagtawag sa kanila sa pagiging banal na bansa. For Israel to be a holy nation means that Israel will be set apart and distinguished from all nations. Set apart at distinguished from all nations in what ways? Well, una po, bilang isang bansa, ang Israel ay mamumuhay ayon sa mga alituntunin ng Diyos. Well, ang Israelites sa panahon ng Exodus ay napapaligiran ng mga bansang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na hindi lamang isa, kundi nakalinya pa ang mga Diyos-Diyosan na ito. Ngunit ang Israelites ay namumukod-tangi dahil ang tawag ni Yahweh sa kanila ay siya lamang ang kanilang sasambahin. Ang kauna-unahang utos sa kasunduang inilatag ng Diyos sa Israelites, sa Exodus 20 verse 3 ay ito, "You shall have no other gods before me." Ang pagsamba ng mga bayan sa panahon na iyon ay gumagamit ng mga imahe, ng mga rebulto, inilatag sa ikalawang covenant statement na hindi ito gagawin ng mga Israelites. Ang second commandment sa 10 commandments na inilatag ng Diyos sa Israel ay ito, sa Exodus 20, verse 4, "You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above, or on the earth beneath, or in the waters below." Ang isa pang kakaiba sa Israelites ay ang hindi nila pagkakaroon ng taong hari na namumuno sa kanila, dahil ang hari nila ay ang Diyos. Pero dahil sa kasalanan, mas ninais ng Israelites na magkaroon sila ng taong hari. Ang naging unang hari nila ay si Saul. Ang lahat ng alituntunin nila bilang bayan ay ayon sa alituntunin ng Diyos. Ang 10 utos ay buod ng mga alituntunin niya. Sa Exodus 21 to 23 ay nakalahad ang detalye ng mga alituntunin. Ang kalendaryo ng Israel ay naaayon sa kalendaryong itinakda ng Diyos. Ang simula ng kanilang taon ay nakatugma sa pag-alala sa Passover, ang araw kung kailan nailigtas ang mga panganay ng Israelites sa siguradong kamatayan, at ang araw ng paglaya ng Israelites mula sa pagkaalipin sa kamay ng Egyptians. Ang holidays ng Israelites ay mga araw na itinakda ng Diyos. At sa mga araw na ito ay aalalahanin nila ang provision, pag-iingat at kapatawaran ng Diyos sa kanila. At sila ay magtitipon-tipon sa lugar na itinakda ng Diyos para sa kanilang pananambahan. Bahagi ng panununtunan ng Diyos para sa Israelites ay ang pangangalaga sa mga nangangailangan at sa mga banyaga, dahil sila rin ay mga dating nangangailangan at mga banyaga sa Ehipto.
Ang Israelites ay titigil sa paghahanap buhay sa araw ng pagsamba. Yun pong Sabbath day, isang araw na ang nagtalaga ay si Yahweh. Ito po ang nakapaloob sa ika-4 na utos, no, sa 10 Commandments, sa Exodus 20 verse 8. Remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the 7th day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you nor your son or daughter, nor your male or female servant, nor your animals, nor any foreigner residing in your towns. Sa ibang bayan, ang komersyo ay patuloy lamang, maski na sa araw ng kanilang pananambahan sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ang ikalawang aspeto sa pagtawag ng Diyos sa Israel na maging banal ay ang kanilang pribilehyo na isalamin ang karakter ng Diyos, to reflect God's character. Na sa pamamagitan ng Israelites ay makikilala ng iba ang karakter ng Diyos. Pwede nating sabihin, sa pamamagitan ng Israelites ay makikilala ng iba ang Diyos. Israel was to share God's character. Ang sabi ng Diyos sa kanila, be holy, for I am holy. At ito ay tawag niya din sa atin, be holy, for I am holy. Ang ikalima hanggang ikasampung punto sa 10 utos sa 10 Commandments ay nagbibigay diin sa paggalang sa kapwa. Tingnan po natin, no? Sa Exodus 20 from verses 12 to 17. Honor your father and mother so that you may live in the land the Lord your God is giving you. You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony against your neighbor. You shall not covet your neighbor's house, you shall not covet your neighbor's wife, or his male or female servant, his ox or donkey, or anything that belongs to your neighbor. Ang 10 utos ay paraan ng pagtuturo sa pagsamba sa tunay na Diyos. Pagwaksi sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pagkilala ng tao sa provisions ng Diyos, paggalang sa buhay, sa ari-arian ng iba, pagpapahalaga sa katotohanan at sa mga pangako. Sa gayon, ay mapipigilan ang mga katulad ng idolatry, ang kayabangan, ang karahasan, kasakiman, lust, at chauvinism. Ang Israel bilang isang bayan ay inatasang ipakita ang pamumuhay na may kabanalan upang ipakita ang pagpapahalaga ng Diyos sa tao. Hindi lang pagpapahalaga, kundi ang pagmamahal ng Diyos sa tao. Sa tawag ng Diyos sa Israel bilang Kingdom of Priests at Holy Nation, nais ng Diyos na maipakilala siya sa ibang mga tao at sila rin ay kilalanin siya bilang kanilang Diyos. God, in calling Israel as His treasured possession, was commissioning Israel as a missionary nation. But for Israel to fully experience being God's treasured possession, kailangan, no, they had to be fully obedient to God and keep His covenant. And they must zealously embrace their priestly role of bringing the rest of the world into God's presence. Dahil ang sabi po sa Exodus 19, now, if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations, you will be my treasured possession. Ang lubos na pagsunod sa Diyos ay nagbibigay ng kabuuan ng mga pagpapala. Sa 2 Kings chapter 4, may kwento po tungkol sa isang balo ng disipulo ng mga propeta. Lumapit siya kay propetang Elisha
Sundan po natin ang kwento. 2 Kings chapter 4. The wife of a man from the company of the prophets cried out to Elisha, "Your servant, my husband, is dead, and you know that he revered the Lord, but now his creditor is coming to take my 2 boys as his slaves." Elisha replied to her, "How can I help you? Tell me, what do you have in your house?" "Your servant has nothing there at all," she said, "except a small jar of olive oil." Elisha said, "Go around and ask all your neighbors for empty jars. Don't ask for just a few. Then go inside and shut the door behind you and your sons. Pour oil into all the jars, and as each is filled, put it to one side." Verse 5, she left him and shut the door behind her and her sons. They brought the jars to her, and she kept pouring. When all the jars were full, she said to her son, "Bring me another one." But he replied, "There is not a jar left." Then the oil stopped flowing. She went and told the man of God, and he said, "Go, sell the oil and pay your debts. You and your sons can live on what is left." Ano po kaya ang nangyari kung hindi sumunod ang balo? Ano po kaya ang nangyari kung iilan lamang ang sisidlan ang kanilang kinolekta? Ang lubusang pagsunod sa Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon na mas makilala natin siya, na mas maranasan ang kapangyarihan at pag-ibig niya. Ang masaklap po sa kwento ng Israel, tinanggihan nila ang alok ng Diyos na sila ay makapaglingkod bilang kingdom of priests and holy nation. Sa Exodus 20 ay bumaba ang Diyos at nangusap sa Israelites na walang tagapamagitan. Kanyang ibinigay sa Israelites ang 10 Commandments. Ngunit tinanggihan nila ang Diyos. Exodus 20, sundan po natin verses 18 to 19. Nanginig sa takot ang mga Israelites nang marinig nila ang dagundong ng kulog at tunog ng trumpeta at makita ang kidlat at ang usok sa bundok. Nanatili silang nakatayo sa malayo. Verse 19, nang lumapit sa kanila si Moises, sinabi nila, "Ikaw ang magsalita sa amin at makikinig kami. Huwag na ang Diyos at baka kami mamatay." Nang ibabaw ang kanilang takot. Hindi nila ninais na ang Diyos ay direktang mangusap sa kanila. Ni-request nila si Moises na siya yung maging tagapamagitan para sa kanila. Tinanggihan nila ang alok ng Diyos na ang Diyos ay lalapit at mangungusap sa kanila ng direkta. At hindi lang yon ang kanilang tinanggihan. Sa Exodus 24, umakyat muli si Moises sa bundok ng Sinai upang makipagtipan sa Diyos at manatili doon ng 40 araw at 40 gabi. Nang hindi pa bumababa si Moises, nainip ang mga Israelites at sa Exodus 32, ay kinumbinsi nila si Aaron na gumawa sila ng rebulto ng baka na gawa sa ginto. At sa verse 4, sinabi nila ito, no? Andun bale yung nagawang rebulto ng baka na gawa sa ginto. Israel, narito ang Diyos mong naglabas sa iyo sa Ehipto. Itinakwil nila ang Panginoon. Kung tinanggap mo na si Kristo Jesus sa buhay mo bilang tagapagligtas at Panginoon, ikaw rin ay tinawag ng Diyos sa pamumuhay bilang royal priest at upang maging banal. Ito po ang sinasabi sa 1 Peter 2:9. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo
mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Katulad ng bayan ng Israel, ang mga mananampalatayang nakatanggap na ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay tinawag rin na magkaroon ng intimate relationship sa Kanya bilang Kanyang mga pari at bilang mga tagapagsalamin sa Kanya, bilang reflection niya. Nais ni Jesus na ang iba na hindi pa nakakakilala sa Kanya ay lumapit din sa Kanya dahil ang mga Kanya na, ang mga mananampalataya na, ang mga nakatanggap na ng biyaya ng Kanyang pagliligtas ay nag-aalay ng mga papuri sa Kanya at namumuhay ng may kabanalan. Ang sabi po sa 1 Peter 2, verse 11 hanggang 12, mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Talikuran na ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa inyong kaluluwa. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hentil upang kahit na pinaparatangan nila kayo ng masama, kapag nakita nila ang inyong mabubuting gawa, ay magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang paghuhukom. At sa verse 15, ito po ang sabi, nais ng Diyos na sa pamamagitan ng inyong wastong pamumuhay ay mabatigil ninyo ang mga hangal sa kanilang kamangmangan. Ang bawat mananampalataya ay tinawag ng Diyos na magpatotoo sa salita at sa gawa tungkol sa Kanya. Saan man at kailanman, sa iyong kapamilya, mga kaibigan, kapitbahay, sa mga tao, sa saan ka man inilagay ng Diyos. Ito ang Kanyang tawag sa Israel. Ito pa rin ang Kanyang tawag sa mga tagasunod ni Jesus, maski sa ngayon. Ang pagpapakilala kay Jesus sa mga hindi pa mananampalataya ay hindi gawain ng iilan. Ito ay gawain ng lahat ng nakatanggap na ng biyayang kapatawaran at kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Totoo pa rin ang katotohanan ang lubos na pagsunod ay bahagi ng tawag sa atin. Na ang lubos na pagsunod ay magbubunga ng mas intimate na pagkilala kay Jesus sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang pagkalinga. Magandang umaga mga kapatid. Maaari na po nating i-deposit ang ating mga tithes and offerings sa ating mga Lord of Life Christian Fellowship Bank accounts sa pamamagitan ng online transactions. Para po sa BPI, i-deposit ito sa account name na Lord of Life Christian Fellowship of Quezon City Inc. sa account number na 2283-100831. Para naman po sa BDO, i-deposit ito sa account name na Lord of Life Christian Fellowship of Quezon City Inc. sa account number na 002210292774. For offerings with specific purpose, maaari po nating i-email ang kopya ng ating deposit slip o transaction sa lordoflifecf@yahoo.com at isulat kung para saan ito. Sa darating na August 1 at sa mga susunod na first Sundays of the month, ay gaganapin ang ating communion service live sa Zoom ng 9 o'clock ng umaga. Abangan po natin sa LOLCF group chat ang Zoom link na ipopost sa July 31. Para naman po sa mga hindi kabahagi ng LOLCF group chat, ay maaari niyong i-message ang official Facebook page ng Lord of Life sa July 31 para sa Zoom link. Kita-kita po tayo! Ang mga maglilingkod para po sa linggong iyon ay ang mga sumusunod. Maligayang pagbati po sa mga sumusunod.
Magandang umaga sa inyo. Maraming salamat sa mensahe pinarating po ni Chairman Ando ngayong umaga. Naway manatili si Kristo sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig sa Kanya. Tanggapin po natin ang basbas ng Panginoon. Babasahin ko po sa Ephesians 3:20-21 po. Now to Him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us. To Him be glory in the Church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Salamat po. Ang Diyos ay nakipagtipan sa atin at tapat siya sa pagtupad nito. Naway di lamang awit ang ating itugon sa kanyang katapatan, kabanalan, kadakilaan at pagmamahal. Sabi nga po sa Juan 14:15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking utos. Naway ang tugon natin sa katapatan ng ating Diyos ay katapatan din sa pagsunod sa kanyang utos na ipahayag ang kanyang pag-ibig at katotohanan sa iba. Umawit po tayo.